Good afternoon to every one of you. Dito po tayo ngayon sa Barangay Santo Tomas, bayan ng Claveria. Ito po yung area na aking tiningnan at aking in-scan. Hindi ko na po ipakikita ang actual na scanning kasi ito po ay isang paglabag sa patakaran sa group chat ng promotion ng mga detektor. Mahigpit po nating ipinagbabawal yung pagpopromote, pagbibenta ng mga produkto ng ating mga detektor. Kaya hindi ho namin ipinapakita. Ito pong mga may tulos na ito na nilagyan ko ng mga marka tulad po nito. Yan. Mga ka-hunters. At itong area na ito, ito pong katabi ho ay nabili na ng Globe site ng taga Globe. So itong area na ito ang di umano ay mayroong simbahan na lumubog sa area na ito. At ito ay maraming nakuha na mga sombrero ng mga Hapon at saka mga kagamitan nila noong may naghukay dito sa area na ito. At ang nakuha nga nila ay mga Japanese helmet. So mga ka-hunters, bibigyan ko kayo ng mga palatandaang naririto pa. Ito pong mga tinatawag sa Ilocano na labig. Ayan, ang tataas po ng labig o anahaw sa Tagalog. So mga ka-hunters, yung lahat po na makikita nyo dito na mayroon ng tulos na nilagyan namin ng tulos tulad nito, yan ho ang mga positive na area. At ito ang palatandaan, itong hugis na ito na puso. At ito yung dulo, ito yung puso. At ito naman yung isang palatandaan sa isa ring puno ng anahaw. Ito. Ayan. Pag tiningnan mo yan sa malayo, ayan, hugis puso pa rin yan. So ang ibig sabihin ng puso sa Japanese treasure sign next on wealth. Na ibig sabihin ng next on wealth ay nandyan sa paligid na yan ang kayamanang hinahanap ng mga hunters. Mga ka-hunters, samahan nyo si JMB Hunters Vlog sa susunod na yugto ng aking pagsasagawa ng exploration sa mga area na ito at saka paghanap ng mga treasure mark sa paligid, sapagkat bago tayo magkaroon ng hukay o paghuhukay, kailangan na mag-comply tayo ng requirements ng treasure hunting permit sa National Museum. Dati po yan ay dating hawak ng Mines Geoscience Bureau, pero inilipat na po ang pamamahala nito sa National Museum. Kaya hindi na po sa Mines Geoscience Bureau kinukuha ang lisensya. At ang requirements ay kailangan meron po kayong titulo ng lupa, at tax declaration, at yung vicinity map ng area, sapagkat i-evaluate po yan ng mga opisyal
ng mga evaluator doon sa National Museum para kayo ay mabigyan ng kaukulang permiso. At yun namang local permit po ay kukuha pa rin po kayo sa DNR, yung Environmental Compliance Certificate. Kaya bago kayo mabigyan ng mga kaukulang permiso, wag nating ugaliin po yung mga tinatawag na hit and run operation, sapagkat hindi po ninyo yan maitatransaksyon kapag na-hits nyo na yan, sapagkat pwede po kayong arestuhin o kumpiskahin ang nakuha ninyong kayamanan kapag po ito ay nalaman ng National Bureau of Investigation at saka CIDG o Criminal Investigation Detection Group. Kaya na may papayo ko sa inyo mga ka-hunters ay kumuha kayo ng may kakayanang makabayad sa permit. Ang permit naman po pag government lot ay 50-50 po ang labanan doon. 50% ang mapupunta sa government, 50% sa permit holder and landowner and diggers. Yun naman pong private land ay 70-30. 30% po sa government ang mapupunta and 70% sa landowner, permit holder at saka mga digger. So meron din po kayong i-comply na tinatawag na travel order. Kapag ibibiyahin nyo na po yan, meron po kayong tinatawag na mga permit para yan po ay ma-ikargo, yung tinatawag na travel order. At kung ilalabas nyo ng bansa yan, mag-comply po kayo ng custom permit for export. Pero hindi ho pinapayagan muna na yan ay ilabas. Kaya nakalagay sa kasunduan natin sa Treaty of Paris, Treaty of Versailles, na non-nation intervention, non-depleting offshore, at no lifting policy. Ibig sabihin ng no lifting policy ay hindi pwedeng ilabas ng bansa ang mga kayamanang ito sapagkat ito ay monetary backup ng World Bank 1, 2, and 3. So malalaman ninyo yan sa susunod kong vlog at ipakikita ko sa inyo ang mga dokumento ng mga requirements para maging kapakinabangan sa inyo ang inyong mga natagpuan na hindi kayo naliligalig. Ika nga ay biyayang walang ligalig mula sa Diyos. Pagkat ang tunay na may-ari ng mga ginto at pilak ay ang ating Diyos Ama, at ito ay nakasulat sa Hagay 2:8-9 na ang ginto at pilak ay akin. At ang paggagamitan ay makikita nyo doon sa Hagay 9 sa pagtatayo ng kanyang bahay ng Panginoon sa kanyang kapurihan, sapagkat siya nga ang may-ari. Hindi yan ginagamit lahat sa sariling kapakinabangan o sariling karangalan ng mga tao na nagnanais nito. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless. At sana samahan nyo pa sa paglalakbay at pag-explore si JMB Hunters Vlog. At good luck sa ating lahat ng mga ka-TH, mga ka-hunters at mga ka-reels, mga idols. Abangan ninyo ang aking kakaibang vlog na natagpuan natin ang kasambahay na matapat sa kanilang pinaglilingkuran, na nakakuha siya sa kwartong hindi na ginagamit, na within 20 years na nilang hindi ginagamit ang lumang bahay na ito, at natagpuan nga ng katulong na mayroon palang mahigit 1 milyon peso sa mga kagamitan ng matandang babae doon sa kanilang kwarto, gaya nga ng pinakita ko sa interview kanina. At yun ay inyong mapapanood din sa aking upload. Kaya abangan nyo ito mga ka-hunters, mga ka-TH at mga idols. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless.